Come on, SOD, palakpakan natin si Lord. Give God the praises He deserves. Come on, lift the name of Jesus in this place. Hallelujah! Hallelujah! Come on, SOD, lift up the name of Jesus. Lift up the name of Jesus in your life, in your family, in this place. Hallelujah, Lord. We love you, God. We thank you so much, Jesus, for your presence. We love your presence, Lord, and we love you, God. We continue to worship you, Lord, and we surrender to you the rest of this time. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the count of 3, everybody shouts, Hallelujah. 1, 2, 3, Hallelujah! Ayan. Praise God. Sige, makakaupo na po kayo. Praise the Lord. Sino sa inyo? Sobrang nag-enjoy kayo sa time of worship natin. Sobrang na-feel nyo yung warm, yung presence, yung love ng Lord. Sino sa inyo kung pwede lang, araw-araw, no, ganun yung setting sa mga kwarto, sa mga bahay natin, no? May si Ate Laika nagli-lead sa atin ng worship. It is good to praise and worship the Lord. Amen? Amen. So, first of all, good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Welcome to our July Youth Connect. Sino sa inyo, nandito kayo nung last Youth Connect, nung June? At sobrang excited kayo, sobrang hindi nyo na maantay, no, yung next Youth Connect. Kaya naman, welcome. Sige, sabihin mo yung katabi mo, welcome. Ayan. So, let me introduce myself. Ayan, ako si Ate Camille. I'm one of the ates here in SOD. And in behalf of Pastora Shalene, our youth pastor, and the entire Youth Connect team, I would like to welcome each and every one of you. At actually, gusto kong sabihin na good job kayo. Alam niyo ba yun? Kayo ay mga official waterproof Gen Z. Tama ba? Gen Z ba kayo? Waterproof generation. Ayan. Sige, sabihan mo yung katabi mo, good job. Alam mo kung bakit nyo deserve yung good job na yan? Hindi kayo nagpatinag sa ulan, hindi kayo nagpatinag sa antok, hindi kayo nagpatinag na grabe, ang sarap lang mag-Netflix at humilata ngayon sa bahay, pero pinush nyo, inilaban nyo, no? Ang oras nyo para sa Youth Connect. Come on, palakpakan natin ang ating mga sarili. At palakpakan natin si Lord kasi salamat sa protection at sa provision niya. That's why we are all here. Amen ba? Amen. So ngayon naman, nagpakilala na ako, pinakilala ko na yung sarili ko. Kayo naman, ipakilala nyo naman yung sarili nyo. Alam nyo ba na kaya nating mag-get to know, malaman ang pangalan ng isa't isa in 2 seconds? Oh, hindi kayo naniniwala sa akin. O, sige, try natin. Ulit, in the count of 3, sabihin nyo, isigaw nyo yung pangalan nyo. Okay ba? Okay, 1, 2, 3. Ay, hello guys, nice meeting all of you. Ayan. So gusto ko ring bigyan ng special moment or gusto ko rin nating makilala itong mga very special people na kasama natin today. Gusto kong malaman sino sa inyo first time yung umattend ng Youth Connect. Alam ko, pinatayo na namin kayo kanina, pero isa pa, pwede bang anyayahan ulit namin kayong tumayo? Yung aming mga very important people in the house. Sige, come on, tayo kayo. At dahil very important people kayo, meron kaming very important token na ibibigay sa inyo. Sige, go ushers. This is our welcome gift. To each and every one of you, welcome to SOD. Ayan, kung meron kang first-timer na katabi or malapit sa'yo, i-welcome nyo naman sila. Come on, let's go. Let's give them a warm SOD welcome. Ayan. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Welcome. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa mga nanghila, sa mga nangaladkad, sa mga nambudol sa inyo, no? Kung ano man yung mga sinabi nila sa inyo, good job at kayo ay pumunta. So first is, let me introduce SOD, no? SOD stands for
Ano nga ulit? Ano ibig sabihin ng SOD, guys? 1, 2, 3, go! Students of Destiny. Because first, we are students. Wow, nakikiwi. Kasi, eto, kung mapapansin nyo, talagang mga kabataan yung nandito. Because we cater young people, we cater students, and we believe in the word destiny. Naniniwala kami na lahat tayo dito ay may destiny. Hindi tayo aksidente, may plano ang Panginoon sa inyo. And this event, we call it Youth Connect. We do it once a month. And tulad nung nasabi ni Ate Precious and ni Ate Kyla, here at Youth Connect, you will find real connections, real people. Yan ako, kung naghahanap kayo ng mga connections, saan ko ba mahahanap yung mga real friends, real people? We tell you, you can find it here. Tama ba ako, SOD? Yes. Kayo ba, nahanap nyo naman ng mga real friends, real connections nyo dito, SOD? Amen! Ayan. So for this afternoon, no, our pastor, ang ating ate, pinaka-ate, Shalene, is just out. But okay lang ba sa inyo, ako ang mag-share ng word ngayong hapon? Okay lang? Wala na kayong magagawa kasi dito na ako eh. No? Ako na yung may hawak ng mic. So, I hope na, I prayed na ang goal natin this afternoon, bago tayo umalis sa lugar na ito, lahat tayo, we have understood and we have found our life, our mission from the Lord, our calling from the Lord. Because this afternoon, our topic is youth with a mission. Basahin nga natin. Sige, ito ang topic natin for today. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan! Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung konsumisyon? Baka naman ang kailangan lang yan, malinaw na mission. Yon. So before we start, okay lang ba? Let's pray. Let me pray for you. Is it okay? Sige, let's pray. Lord, we just thank you, Lord, for this wonderful afternoon. Maraming salamat, Panginoon, sa protection mo, sa bawat isa, sa pagpunta namin dito. Salamat, Lord God, for your provision for each and every one of us. Salamat, Lord, sa kalakasan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa lahat ng blessing na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. At ngayong hapong ito, Panginoon, we just dedicate this time for you. We open our hearts to you. We open our minds, our lives to you. And we declare, Lord God, and we welcome you, Lord. Have your way. Feel free to move in each and every lives. And I pray, Panginoon, that you will be the Holy Spirit, you will be the one to minister. You will be the one, Lord God, to declare prophetic messages, prophetic word upon each and every young people in this place. We claim, Panginoon, na sa hapong ito, bawat isa, magiging malinaw kung ano ang purpose namin sa buhay, kung ano ang mission namin sa buhay. Bawat isa, Panginoon, ay marireceive yung value, yung worth, true worth na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. We just surrender everything to you, Lord. Have your way. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Nakalimutan ko ipag-pray na no distraction, Lord. So ayan, sige sabihin mo din sa katabi mo, wag kang distraction. Ayan, kapag yung katabi mo, dinadaldal ka, binibigyan kita ng karapatan na sawayin siya, wag mo kong daldalin, nakikinig ako, ganon. So again, our topic for today is youth with a mission. Sino sa inyo, familiar kayo sa word na mission? Pinakabisado sa inyo ang vision at mission ng school ninyo. Tama ba? Pero ang question, naintindihan ba talaga natin? Okay, nabisa lang natin para lang ma-recite. Kasi alam nyo, mission is very important. Let me tell you why. Ano ba ang ibig sabihin ng mission? Mission is an operation that is assigned by a higher headquarters, office, or authority. So yung mission, hindi siya trip-trip lang. Yung mission, hindi siya mema lang. Yung mission ay ibinigay ng higher authority. So nanggagaling siya sa pinakataas-taasan, pinakamakapangyarihang office or tao. Ganun ka-importante yung mission. It is a special assignment that is given to a person or to a group. Sino sa inyo, nakakapanood kayo ng mga movie na mga about missions? Yan. No? So yung mga kasama ko sa bahay, puro kasi mga lalaki tong mga bro na to. No? Ang favorite nilang panoorin, mga action movie.
mga Mission Impossible, mga London are fallen, London is fallen, ano ba fallen? Is fallen, mga ganyan. Tapos, kung mapapansin nyo, lahat ng mga ganong klaseng movie, may theme na yung bida, meron siyang mission. At yung mission niya, usually, life and death situation. Kaya sa dulo, sobra tayong na-amaze, sobra tayong, ano bang tawag doon? Admire yung bida kasi hindi siya sumuko sa mission niya kahit nabugbog sarado na siya. Di ba? So that's mission. It's a special assignment given to a person. An important task or duty na inassign sa tao na yon. So ngayon, before we continue, magkakaroon tayo ng mabilis na game. We call it the Mission Statement Quiz. Yan. So I think narunan natin nung nakaraan, pero vision naman yung nakaraan, di ba? Ngayon naman, mission. So we will be reading some mission statements and huhulaan nyo kung anong company ito, kung anong organization ito. Sige, let's start. The first mission statement. Let's read it. 1, 2, 3, go! So ito ang purpose nila, to make the world more open and connected. Give people the power to share. Ano sa tingin niyo to? Sorry? Ano? Ano converge? Converge? Sino ba? Sino ba may hula? Ha? Uy, wag kayo mahiya. Yes. Sorry? Oh, wow! Talagang sobrang bilib na bilib si At Destiny daw. Meron pa. Sino pa merong may hula? Other hula? Last. Sabi ni Ate Laika, Facebook. Okay, what's the correct answer? Facebook! To give people the power to share and make the world more open and connected. Tingin nyo, natutupad naman ng Facebook itong mission nila sa buhay, no? Sige, next mission statement. Let's read. 1, 2, 3, go. Okay, medyo mahirap to. Feeling ko mahirapan kayo dito. Hula. YouTube. Ha? Netflix. Last hula. Ha? Google? Sige, ano daw ang tamang sagot? The Walt Disney Company. Tingin nyo, na-fulfill nila yung mission nila? Medyo, grabe nandiyan, no? Medyo. Next mission statement. Ito. 1, 2, 3, go! Google. Meron bang may ibang hula? Chat GPT daw. Okay, sige. What's the correct answer? Google. Ayan. Ito. Kailangan may makasagot sa inyo na ito. Pre-measure na. Next. To provide quality service, making blank an ideal community where people live, work, and do business in a hospitable, progressive, and peaceful environment. Angkas! Move it! Joyride? Bakit? Ha? Grab? Sige. Si Reto, anong tamang... Quezon City. Sino mga taga Quezon City dito? Familiar kayo sa mission statement? Ako hindi ako familiar, taga Quezon City ako. So okay guys, ito daw dapat, ito yung mission ng Quezon City government. Na ito daw dapat yung na-experience natin as a Quezon City citizen. Next mission. Ito, sige. 1, 2, 3, go! Misyon ng lungsod blank ay ang pagsuporta sa prinsipyo ng pamamahalang nakikilahok. Isinusulong ng lungsod ng blank ang balanseng pag-unlad na magpapaangat ng kalidad ng lahat ng blank
sa pamamagitan ng pagbibigay ng malawak at mataas na panlipunan, ekonomiya at pangkalahatang serbisyong publiko habang nagtataguyod sa maayos na kapaligiran. Ay, very good ang mga taga-Pasig! Woohoo! Do you think nagagampanan ng lungsod ng Pasig ang mission na ito? Grabe naman ka-proud ang mga taga-Pasig. Oh. Ayan. Good job, Mayor Vico. No, next mission statement. Last na to, I think. Last mission statement. To promote community building with good governance by producing righteous leadership through values formation and moral recovery program. So may pa-moral recovery program sila. Sino kaya to? Oy, madami kayong nandito ngayon. Ha? Ano na? Ano? Health center? Health center. Cavite, Montalban, and Lex Kainis. DSWD. Okay, what's the answer? Montalban. Okay, mga taga Montalban, nararamdaman niyo ba yung moral recovery program? Grabe sila baka hindi. Okay, so that's the end of our quiz. Ayan, so, yung mga binasa natin, yun daw yung mission statement ng mga company or ng mga government agencies na yun. So, I pray no, na balang araw makita natin, maramdaman natin yung mission statement nila na nag-take effect sa mga city natin. So, why is mission statement important? Alam nyo ba, nakaramihan na mga established na organization, grupo, kailangan merong vision and mission statement yan. Gaano kahalaga ang mission? A mission is crucial because, number one, it provides purpose. Ano yung purpose? Bakit tinayo yung grupo na yan? Bakit nag-e-exist yung body of organization na yan? Pangalawa, direction. Para hindi tayo sabog. Para hindi yung direction natin pa iba-iba. Gusto ko dito, trip ko dito. Ano nang nangyari? Kaya importante yung mission because it gives direction to the organization. Next is alignment for individuals and organizations. Para yun iisa yung goal. Hindi kanya-kanya ng mga gustong gawin. Hindi kanya-kanya ng motibo. Hindi kanya-kanya ng mga hidden agenda. Aligned, iisa lang. It clarifies what you're trying to achieve and why, guiding decisions and actions to maximize impact. There are times, di ba, kailangang mag-decide ng mga mabibigat na desisyon. Kapag iba-iba yung opinion, saan babalik? Okay, ano ba yung mission natin? Ano ba yung purpose natin? Ano ba yung goal natin? Iba-iba tayo ng emotions, iba-iba tayo nararamdaman, iba-iba tayo ng opinion, pero magtatagpo tayo saan? Mission. A mission reflects the organization's past and present by stating why the organization exists and what role it plays in the society. So ganito ka-importante yung mission na dito mo malalaman why an organization, why a person, why an agency exists. Ano ba yung role niya sa society? Ano ba yung ambag niya? Ano ba yung maitutulong niya? Now, as a Christian, as a young people, as a follower of Jesus Christ, as a youth, have you ever asked yourself, ano ba ang mission ko sa buhay? Ano ba ang purpose ko sa buhay? Why do I exist? Why I am in this family? Why am I in this campus? Why am I in this situation? Ano yung purpose ko? I'm gonna give you our mission statement. As a follower of Jesus, are you excited to know what is our mission statement? Let's read from Matthew 28 verses 18 to 20. Sige, let's read itong the Message translation. 1, 2, 3, go!
So young people SOD, this is our mission statement. This is the reason why we exist. This is our purpose as a student of destiny. I think mas familiar kayo sa version na to sa ESV. Let's read in the ESV translation. Sabi dito, "And Jesus came and said to them, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.'" Sabi nila, kung ano daw yung main verb sa isang pangungusap or sa isang verse, yun daw yung emphasis, yun yung commandment, yun yung commissioning na sinasabi nung nagsasalita. Sa time na to, ang nagsasalita is si Jesus. Alam niyo kung kailan niya to sinabi? After niyang mag-resurrect from death, He came back to life. Nagpakita siya sa mga disciples niya. And ito yung very last sentence na sinabi niya bago siya umakyat sa langit in all His fullness, in His physical form. And sino sa inyo, alam nyo na yung last word ng isang tao, last words niya, sobrang importante yon. Dapat mong i-take note yun. Yung iba nga, di ba, parang pag namatay, yung last words nila talagang sinusulat pa sa lapida kasi ganun siya ka-importante. And this is the very last words of Jesus. Alamin natin, hula, guess, or quiz ulit no? Ano yung pinaka-primary verb sa verse na to? What's the primary verb? Ano yun? So, lakasan nyo naman. Make disciples. Alam niyo na to. Very good kayo Tama. The main verb in this verse is make disciples. Yung go, baptize, those are just supporting verses. Pero ang pinaka-main verb or pinaka-commissioning statement sa verse na to is make disciples. And yun yung mission na pinasa sa atin ng Lord. Yun yung purpose natin. Why have you known Jesus and experienced all the blessing, all the miracles that you are experiencing right now in your life? Because you are to make disciples. At napakalalim naman ng make disciples. Alam mo, sobrang simple. Pag-uusapan natin siya, pero let me just lay it down for you. Sobrang simple lang, pinasimple lang siya ng Panginoon para sa atin. Sino dito kaya ka ngayon na andito kasi may nag-invite sa'yo? That's making disciples. Because you are drawing people papalapit kay Lord. That's our purpose, that's our mission. So ngayon, i-breakdown natin siya. Aaralin natin siya. Anong ibig sabihin itong mission statement? Anong ibig sabihin itong purpose, mission na binigay sa atin ng Lord? Number 1 is, our mission as a Christian or as a disciple of Jesus, unang-una, God commissioned us. Di ba sabi ko kanina, yung mission galing siya sa higher office, sa higher authority. And itong mission na to na binigay sa atin ng Lord as young people, as Christians, ay galing sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Galing sa Diyos na, anong tawag doon? Dinefeat. Ano ang Tagalog ng defeat? Tinalo ang kamatayan. He defeated death. Ganon kaangas, ganon ka makapangyarihan yung Diyos, yung boss mo na nagbigay ng mission na to. Yung God na nagbigay ng nag-commission sa atin ito is the same God who created everything that you are seeing right now. Is the same God who can heal, who can restore, who can change your life, who can bring miracles upon your life, kung ano mang mga klaseng miracles yung kailangan mo. That's the powerful God who commissioned you to do this mission. And sino sa inyo, pag may inutos sa inyo, mas tumatapang, alam mo yung confidence na sabi kasi ni ate, ganito daw yung gawin. Oh. So mas may confidence ka. Alam niyo, sabi kasi ni ni ganito, sabi ni teacher, sabi ni ma'am, ganito daw yung gawin. So may confidence ka na gawin yung kailangan mong gawin, yung iniutos sa'yo. Kasi meron kang backup na sabi sa inutos sa akin may authority. May authority from someone higher than me na nagsabi nito. So kailangan natin tong gawin. You have the confidence, you have the power, you have the authority. How much more if you will receive that revelation that the God who's commissioning us is our God, our Father in heaven.
Our Father that is all-powerful, the King of Kings, the Lord of Lords. Next is, God wants to use His people to fulfill the mission. The Lord will use us to fulfill this mission. Kung akala mo, walang kwenta yung buhay mo na parang kakain ka lang, tutulog ka lang, mag-aaral ka lang, manunood ka lang, mag-hobby ka lang, and then repeat cycle. Parang ang boring naman ang buhay ko. I'm telling you, the Lord has a plan for you. And God's plan for you is amazing. God's plan for you ay mas malawak kesa dyan sa 24-hour na sarili mong buhay na routinary. Because God wants to have partnership sa bawat isa sa atin. Yung mission ng Lord to, sabi dun sa verse na, the whole world, all nations. Parang ate, sobrang namang overwhelming naman yan. Ako na nagsasabi sa'yo, you have a part doon. Meron kang part doon. God empowers the people that He sends to the mission. Si Lord, siya yung klase ng boss na hindi siya mag-send ng someone without empowering them, without giving them what they need, without providing what they need. So if you think na, ate, mahiyain kasi ako, the Lord will be the one to give you courage. Ate, hindi kasi ako pala salita. The Lord will be the one to give you the right words. Kasi ate, medyo introvert kasi ako. The Lord will be the one to give you the energy para humarap sa maraming tao. Because why? God empowers the people that He sends to the mission. And lastly, God is with us as we do and finish His mission. God is with us as we finish this mission. So kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Lord, kung ano man yung pinapagawa sa iyo ng Lord specifically, take note na hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka ng Lord. The Lord will be with you. Hindi ko alam kung naririnig nyo to sa amin o sa mga kaibigan nyo na okay lang, kasama ko naman si Lord. I pray na kayo mismo ma-experience nyo yun, na masabi nyo na kapag may pinagawa ang Lord sa iyo to bless other people, to bless your family, to bless your classmates and friends, mararamdaman mo yun na grabe kasama ko si Lord. Amen? And more than teaching you or more than making kwento, paano yun, I pray that you personally will experience it. So ngayon, I hope na nalatag ko ng malinaw ano ang mission at ano ang mission natin bilang mga kabataang Pilipino, mga kabataang nagmamahal kay Lord, ibaba natin sa lupa. So ate, paano? Paano ko i-fulfill yung mission na binigay sa atin ng Lord as young people? Una sabi dun sa verse, go out. Go out, hindi ka makakabless ng ibang tao kung nakakulong ka lang sa bahay nyo. Hindi ka makakabless ng ibang tao if puro pa inward ka lang, ang iniisip mo lang ay ang sarili mo. So, in this mission, God is challenging us and God is empowering us to go outside of ourselves. To see our community, to see the people around you, to see the real situation of your classmates, of your friends, of your family. Eto, ang mga kabataan, madaming energy. Sino nag-agree? Ang dami niyong energy. Tama ba? Gusto nyo ng gala. Basta gala, game na game kayo dyan. Di ba tama, no? Tagaytay. O sino sa inyo napapunta kayo dito kasi sabi sa inyo, sa UP. Madaming pwede gumala doon, pwede mag-walk-walk doon, mag-walk-walk. Kasi ang dami nating energy. Now, young people, let's put that energy into good use. Let's put that energy into something na hindi lang ikaw yung makikinabang, pero mas mabibless din yung ibang tao. Amen ba? To be a young person on a mission, you must go beyond yourselves. Alam nyo, isa sa kagandahan ng mission, if you go all in sa mission, you will stop fixating on your own struggles. Kasi makakarinig ka ng mga kwento ng ibang tao, ng ibang mga kabataan, na ay grabe, mas mahirap pa pala yung pinagdadaanan nila kaysa sa pinagdadaanan ko. Bigla mo marirealize na grabe, Lord, blessed pa pala ako. You will stop fixating on your own problems, on your own struggles, on your own flaws. You will stop fixating on your own desires. And you will start living outward.
Yun yung sinasabi natin na you will start living with a purpose and for a purpose. Kasi hindi ka na lang nabubuhay para lang sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, dahil alam mo na ay may gagawin pala ang Lord sa mga buhay nila through me. That's mission. Going out is getting out of your comfort zone. Going out means challenging your tiredness. Na kahit na parang pagod ka na antok ka na, attend ka pa din ng life group. Kahit na feeling mo, ang dami kong gagawin, pero dahil may Youth Connect, attend ka ng Youth Connect. You will challenge your tiredness. When you are all in the mission, you will challenge your comfort. You will challenge your emotions. You will challenge your thoughts. Yung akala mong hindi mo kaya, pero dahil binigyan ka ng Lord ng tapang, kakayanin mo pala. Yung akala mong, hindi ko kaya mang-encourage ng ibang tao kasi ako nga mismo, lugmok na lugmok ako. But when the Lord empowers you, wala kang magagawa, bigla kang magkaka-energy. Bigla kang hindi kailangan ko siyang i-encourage. And magugulat ka, as you refresh others, you yourself will be refreshed. Sino sa inyo kapag mayroon kayong natulungan na kaibigan, sobrang problemado yung kaibigan mo, pero nandyan ka lang para sa kanya, it feels good. It feels good to help someone. It feels good to be there for someone. Amen? And that's our mission. Yun yung mission na ibinigay sa atin ng Lord. To be there for our family, to be there for our friends, for our classmates. Hindi lang yung superficial na comfort na binibigay ng mundo, pero mas malalim. Mas malalim na comfort, mas malalim na pagmamahal, mas malalim na kagalingan, may healing, may restoration. Yun yung gustong gawin ng Lord through you. Imaginein mo yun, through you. Yes, the Lord will be the one to do that, pero gagamitin ka ng Lord to bless other people. Amen? Okay, ano yung mga practicals on how to go out? By inviting your classmates sa life group, sa Youth Connect, you're already doing your mission. So doon sa mga, sino dito, mga na-invite kayo ng mga kaklase niyo, mga kaibigan niyo, pasalamatan niyo naman sila. Good job yun sila. They're doing their mission. They want to bless you. Gusto nila ma-experience niyo din yung na-experience nila na joy in serving the Lord. Pangalawa, sharing your testimony. Medyo malalim yung word na testimony, pero simple lang siya. Ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo? Namamroblema yung kaibigan mo, pero pinagdaanan. Ang galing, may mga times na may ganon. Biglang mag-open up sa'yo yung kaibigan mo. I hope na-experience na to ng iba, yung mga matatagal na dito. Biglang nag-open up sa'yo yung kaibigan mo, tapos magugulat ka na pagdaanan mo yun. Tapos nagulat, sa'yo siya yung nag-open up. Hindi yun aksidente. Ginawa yun ng Lord kasi ang purpose ng sitwasyon na yun, ma-share mo kung ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo nung ikaw yung nandun. Gusto ng Lord na i-share mo sa Kanya na may pag-asa, na hindi pa yan katapusan ng sitwasyon na yan, that the Lord will turn it around. Amen? Ano pa? Be faithful to your life group and in our monthly training and feeding. I want to speak to all life group leaders. I want to talk to all atis and kuyas. There are times when we are tired, when we are busy, when we are not okay, when the situation is not okay, it's so easy to cancel life groups. It's easy to just, wait lang, wag mo na ako. But let us be faithful to the mission that God has given us. Tulad ng encouragement na binibigay ko sa mga kabataan ngayon, I also encourage you. The times that when you are the weakest, allow the Lord to give you His strength. The times when you are parang walang-wala ka nang maibigay, walang-wala ka nang mai-pour out, allow the Lord to pour out on you so that you can pour out on the young people. When you give up, when you abandon ship, when you abandon your post, naghahanap si Lord, okay, asan yung pagpupunan ko dito? Nawawala, wala siya. Let's just show up and witness how the Lord will use you powerfully. Amen? Let's be faithful. You know, the young generation, they are so faithful. Pag sinabi mo sa kanilang ganitong oras, ganitong araw na andyan yan. Tayo, ates, kuyas, life group leaders, let's be faithful. Amen ba? Next, give.
At ate, wala na akong pamasahe, mag-give pa. And giving is not just monetary. You can give, of course, it may be monetary. Alam niyo ba na meron tayong mga outreach programs dito sa SOD? Kapag may mga disasters, may mga bagyo, nag-help tayo, nag-outreach tayo sa mga nabahaan, namimigay tayo ng mga essentials. Marami tayong outreach. Meron din tayong outreach sa mga orphans. Madami na tayong ministries ngayon. Meron tayong outreach for special children with special needs because we want to reach them out. And of course, hindi natin magagawa yun if wala tayong funds. So of course, giving also involves monetary. Pero bukod doon, you can also give in kind. You can give your efforts. You can give your skills. You can give your talents. Alam niyo ba, sa isang orphanage kung saan tayo nagmi-missions, may mga young people na pumupunta doon para lang magturo sa mga orphans ng instruments. Meron sa kanila pumupunta doon para lang turuan yung mga bata mag-painting. Alam niyo yung binibigay nila yung skills and talents nila to add value to those young people's lives. Na kahit na ganun yung kalagayan nila, they can still grow, they can still learn. There are still ates and kuyas na nandyan para sa kanila. Ano yung heart mo? Ano yung burden mo? Saan ka naaantig? Naaantig ka ba sa mga ganon, sa mga orphans? Naaantig ka ba sa mga elderlies? Meron akong mga kilala, kapag matanda na ang usapan, ay talaga naman, lumalambot talaga ang puso nila. Meron ka bang burden for mental health? Meron ka bang burden for education? Kung saan ka may burden, most probably dyan ka tinatawag ng Lord na mission field. Most probably dyan ka gustong gamitin ng Panginoon. Kahit na wala kang pera, kahit na sabihin mo, ate, wala akong resources ngayon, the Lord will provide everything you need so that you can fulfill your mission on that field. Skill, talent, anointing, knowledge, whatever it is, maniwala ka, nagagamitin ka ng Lord. Amen ba? Meron kaming tinatawag na evangelism. Hindi ko alam kung ilan sa inyo naka-experience na to, na-try nyo na to, or nakaka-witness kayo ng mga ganito na randomly, as stranger, lalapit siya sa'yo, tapos mag-share siya about kay Jesus. Na-experience niya na yon, either kayo yung na-sharean, or ginagawa niya na yon. Actually, evangelism sa SOD, we want it to be a lifestyle and not just an event, not just something na ilalagay sa kalendaryo tapos na. Evangelism just simply means you are sharing the love of Jesus, you are sharing the power of what Jesus did at the cross, even sa strangers. Kasi gusto natin, marinig din nila ano yung kapangyarihan ng Lord. Gusto natin makilala din nila si Lord, even to strangers. Yun yung mission talaga, hayo. And mamaya, mayroon ako mga tatawagin na mga atis and kuyas that would share some stories on how they do it. Classroom, street evangelism. And minsan kasi tayo, mayroon tayong parang, ano bang tawag doon? Mindset or parang judgment na parang, yuyuko niyan. Pero alam nyo, when you experience it, lalo na dun sa mga nag-evangelism na merong taong tumanggap kay Jesus because of what you shared. Tapos bigla siyang nagkwento pabalik na ito yung na-experience niya, ito yung nararanasan niya. Tapos sobrang sakto nung paglapit mo sa kanya. Kasi nung nag-share ka about your life, about what Jesus is doing in your life, bigla siyang na-encourage. I'm telling you, nakaka-addict siya. Like lahat ng stranger na makita mo dyan nakaupo, parang gusto mong sharean. Alam mo, mahal ka ng Lord. Alam mo, may plano si Lord para sa'yo. Alam mo, may hope pa sa buhay mo. Later, we will tell you some stories of evangelism. So ano yung una? How do we fulfill our mission? Una is, go out. Lumabas ka. Sabi mo sa katabi mo, lumabas ka. Alam nyo, nagsastruggle kayo sa self-centeredness, sa selfishness. Puro lang ang naiisip nyo, mga problema nyo sa buhay, mga kinakaharap nyo sa buhay. Kinakain kayo ng mga negative thoughts about yourself. Baka kailangan mo lang lumabas. Kailangan mo lang makita ano yung nangyayari sa ibang tao, ano yung sitwasyon ng ibang tao. So that you will be blessed,
you will get out of that struggle. Amen? Pangalawa, train. Ayan. Train. Grabe naman ate, mag-train agad ako. Sabi dito, train everyone you meet far and near in this way of life, marking them by baptism in the threefold name, Father, Son, and Holy Spirit, then instruct them in the practice of all I have commanded you. This is just simple. Ano yung gustong gawin ng Lord? Kung ano yung na-experience mo dito sa SOD, kung ano yung discipline na na-experience mo, sa inyo talagang alam yung nabago na yung buhay nyo simula nung may mga ate at kuya kayo na nagdidisiplina na sa inyo, nagme-mentor na sa inyo. Kala ko nahiya kayo eh. Marami na kayo mga bad habits na talaga namang nawala na cut off nyo na discipline nyo na, kasi may tao nang nagme-mentor sa inyo. May tao nang nagbabantay sa inyo. And sino sa inyo sobrang thankful kayo doon? Na may mga ate at kuya na nagme-mentor sa inyo. Pag tinatamad ka, ay wag kang tatamad-tamad, dadalawin kita sa bahay nyo, mga ganyan. Hihilahin kita, kakalad ka rin kita, hindi ka pwedeng tatamarin. And ang sinasabi ng Lord dito na do that as well to other people. If you have been blessed because someone is pouring out their lives onto you, mentoring you, making sure that you are becoming like Christ every single day, gawin mo din siya sa ibang tao. Kung na-bless ka kasi may nag-invite sa'yo sa SOD, may nag-invite sa'yo sa life group, kumbaga ang tawag natin, pass it forward. Gawin mo din siya dun sa kaibigan mo na alam mong kailangan din ng pag-asa. Alam mong kailangan din nila si Lord. Alam mong kailangan din nila si Jesus. And sabi dito, far and near. Ayun nga hindi lang sa yung near, ito yung mga tao na malapit sa atin. Kaibigan mo, kaklase mo, kapatid mo, minsan tumitingin tayo sa malayo, kaibigan, pero hindi mo alam yung kapatid mo, kailangan pala si Lord. Hindi mo alam yung kapatid mo or yung magulang mo is experiencing sobrang worry sa buhay, anxiety sa buhay, or worse, depression. Ikaw lang pala yung natatanging gospel na ikaw yung gospel sa buhay niya. Ikaw yung mag-share sa kanya about kay Jesus. Ang kailangan mo lang makita yung sitwasyon niya. And far. Ano yun? Ito yung mga kaibigan natin sa labas, kaklase natin, even strangers. Even strangers. Maybe some of you as an introvert, it's awkward, but I'm telling you, seeing people's lives being changed kasi nakilala nila si Lord, it's so worth it. It's so worth it. Sobrang nakaka-encourage siya. Sobrang, alam mo yung buhay mo may purpose, may halaga. And sabi nga, hindi mo naman kailangan mag-imbento ng sasabihin. Ang kailangan mo lang sabihin, ano yung na-experience mo, ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo. So, baka natatakot kayo, nahihiya kayo, na grabe naman ate, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pahinging script, pahinging ganito, ganyan. Kung ano lang yung ginawa ng Lord sa buhay mo, yun lang yung i-share mo. Minsan, ang kailangan lang ng mga tao, prayer. Minsan, ang kailangan lang ng mga tao, makikinig. Hindi mo kailangan mag-advise, hindi mo kailangan solusyonan agad yung problema nila. Ang kailangan lang nila, merong someone na nakikinig sa kanila. Sino sa inyo ganun kayo, no? Na-experience nyo na yon na hindi mo naman kailangang masolusyonan agad yung problema mo. Enough na sa'yo na meron kang kaibigan na mapagkakatiwalaan mo na makikinig. Be that someone to somebody out there. Be that someone na mag-o-offer ng prayer. Try nyo to. Random stranger, offer kayo ng prayer. Pwede pa kita ipag-pray? Sa mga nag-grab, bago kayo bumaba sa Grab, offer kayo ng prayer. May one time, ito, sayang to missed out opportunity to. Pero ito yung mga opportunities that we can be missional. Sumakay kami ng Grab. Tapos nagkukwentuhan kami. Tapos ang pinagkukwentuhan namin, yung mga difficulties in life. Yung mga difficulties sa life group, ganyan-ganyan, nagkukwentuhan kami. Tapos, nung malapit na kaming bumaba, tsaka lang nagsalita si kuya. Like, sobrang sayang. Kasi kung kailan pababa na kami, dun siya nagsabi na,
ano po, no, nag-church po kayo? Sabi namin, opo, nag-church po kami. Sabi niya, kasi yung problema nyo, same din ang problema ko eh. Yung anak ko, ganun din yung pinagdadaanan kung ano yung pinagkukwentuhan nyo. Tapos sobrang na-break yung heart namin kasi sabi niya na dahil dun sa nangyayari sa anak ko, sobrang nagkakagulo yung relationship naming pamilya. Nag-open up siya. Hala, si Kuya nag-vent out na ng problem. Pero sobrang sayang kasi nga, pababada kami, tapos yung kalsada kasi, ano siya, parang sobrang kitid niya na bawal magtagal, bawal magpark, kailangan umalis agad. Hindi namin siya napag-pray, pero sinabi namin sa kanya, Kuya, huwag kang susuko sa anak mo, ipag-pray lang natin sila. Yung mga ganong situation, sometimes you just have to be sensitive. What if, masyado kang nakakulob sa sarili mong problema na hindi mo alam yung problema mo, encouragement pa pala sa ibang tao na, ay, hindi lang pala ako yung may pinagdadaanan na ganito. Meron din palang ibang tao. Be sensitive. Open your lives to people. Offer prayers. Offer encouragement. Offer a listening ear to people. Amen? Ayan. And lastly, how to do the mission. Number 1, go out. Number 2, train. Number 3, do it with Jesus. Sabi ni Jesus sa verse, dun sa last sentence niya, I will be with you as you do this day after day after day, right up to the end of the very age. You know what? Mission gets burdensome and overwhelming if you are going to do it by yourself. Yung pag-encourage sa mga kapatid, sa magulang, sa mga kaibigan, nakakahiya siya if you're going to do it by yourself. Pero if you're gonna take this promise ng Lord na He will be with you, nag-offer ka ng prayer, remind yourself, the Lord will be with me as I pray for this person. Nag-open up yung kaibigan mo na may problema siya, alalahanin mo tong promise ng Lord. Kasama ko ang Lord as I listen to this person. Bibigyan ako ng anointing ng Lord, ng tamang words of encouragement ng Lord para sa kaibigan ko na to. You don't have to do it yourself. Remember that Jesus will be with you. Amen ba? Sa Old Testament, merong story dito. Kilala niyo si Joshua? Familiar kayo kay Joshua? Or si Moses? Familiar kayo kay Moses? Si Moses yung nag-part ng Red Sea. Si Moses, meron siyang disciple, meron siyang mentor. Ang pangalan niya is si Joshua. And isa sa mga promises ng Lord kay Joshua, sabi sa Joshua 1:15, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. So, young people, SOD, I want you to remember this promise ng Lord. Kung saan ka bang mission field dalhin ng Lord, education, medicine, politics, ano yung mga pangarap niyo sa buhay, kung saan kayo tinatawag ng Lord, remember this promise ng Lord. Can we read it? And as we read it, can you declare it over your life? Can you receive it over your life? Sige, let's read it. 1, 2, 3, go! Amen. I hope you receive that in your spirit. And ito na, lastly, ito, mission natin siya as a Christian. Pero alam niyo ba, that God has given us specific instruction for us young people. You want to know how to do the mission of a young person? Specific instruction ng Lord para sa ating mga kabataan. O, di ba sinasama ko yung sarili ko? 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let's read it together. 1, 2, 3, go! Let anyone make fun of you just because you are young. Set an example for other followers by what you say and do, as well as by your love, faith, and purity. Ito, sa Pinoy version. Maganda to sa Pinoy version. Let's read it. 1, 2, 3, go!
Two things that the Lord wants us to do as young people. Una, do not let anyone make fun of you. Do not let anyone put you down. Pangalawa, be an example. Yung una, do not let anyone make fun of you in Pinoy version. Wag mong hayaang maliitin ka nila. Do not be intimidated or do not be insecure because by the words of the people around you. Huy! Gabi na yan. Lord, pawalain mo yung ulan. In Jesus' name. Do not let other people's negative talk, negative words affect your calling. Huwag mong hayaang maliitin ka ng ibang tao. Kung meron na sa inyo nasabihan na wala kang kwenta, wala kang pag-asa, wala kang future, ganyan ka na lang habang buhay, tatambay-tambay ka na lang, ito, maaga mag-aasawa yan. Ito, maaga mabubuntis yan. Alam mo, hindi natin kaya. Hindi natin kaya to. Mag-iba ka na lang ng pangarap. Ibahin mo na lang. If you know that the Lord is the one who gave you that mission, if you know that the Lord is the one who gave you that dream, receive it, fight for it. Don't let anyone look down on you. Don't let anyone's negative talk affect you. Affect your self-image, affect kung paano mo tingnan yung sarili mo. Amen ba? Kasi si Lord, meron siyang plano for you. The Lord will use you mightily. The Lord will use you to bless other people. So hindi totoo yung sinabi sa'yo na wala kang kwenta. Hindi totoo yung sinabi sa'yo na hanggang dyan ka na lang. Kasi ang backup mo si Lord. Ang tutulong sa'yo to achieve that, to do that vision, that mission, si Lord. You can be a blessing to someone else's life. Sino sa inyo nasabihan kayo dito, ikaw yung pinakamatigas ang ulo sa magkakapatid. Ikaw ang black sheep ng pamilya. Hala, wala ka na lang ibang ginawa kundi tumambay, lumabas, lumayas ka na dito. Alam na alam no? Kasi ganun sa amin. Ganun ang mga linyahan ng mga nanay. But you know what? I want to tell you that the Lord has plans for you. And gagamitin ng Lord yung buhay mo, yung kwento mo to bless other people. Do not believe the lies of the enemy. Yes, of course, it may sinabi yan sa inyo dahil out of galit, out of inis. Pero ikaw, determine it to yourself that because I am already following the Lord will use me to bless other people. The Lord will use me as a young person para may ambag ako sa society, para may ambag ako sa campus ko, para may ambag ako sa generation ko. Amen ba? You can be, sige nga, i-declare nga natin to sa bawat isa. Declare mo sa sarili mo na, I am a blessing. I will bless other people. I will be a leader to the next generation. Number 2, be an example. Ano yung example na pinapagawa sa atin dito ng Lord? If we will be doing missions, if you will bless other people, people will look into your life. Titingnan nila yung buhay mo. So ano yung kailangan nating ipakita sa kanila sa buhay natin? Ano yung mga bagay na kailangan maging example tayo? Number 1, in your language. So how's your language? Kapag ba nagsalita ka, nakaka-build ka ba ng encouragement? Nakaka-build ka ba ng pagkatao ng mga kausap mo? O kapag lumapit yung tao sa'yo na talaga namang durog na durog ang pagkatao nila? Young people, I encourage you, I encourage you to be an encouragement to other people. Desire it in your heart na bawat tao na lalapit sa'yo asking for advice, bawat kaibigan na lalapit sa'yo na makikipagkwentuhan lang, sobrang mai-inspire sila sa lahat ng lumalabas sa bibig mo. Kasi grabe tong taong to. May kakaiba sa mga sinasabi niya. May kakaiba sa mga advice niya. Hindi lang hindi lang hype yung encouragement, pero talagang napupunan sila ng hope, nagkakaroon sila ng pag-asa sa sitwasyon. Amen?
Nakakausap na ba kayo ng ganong klaseng tao na pag nilapitan nyo talaga namang punong-puno kayo agad ng hope, punong-puno kayo agad ng peace, punong-puno kayo agad ng joy? I-goal nyo na maging ganong kayong klaseng kabataan. Na young as you are, sensible na yung mga lumalabas sa bibig ninyo. Kahit mga matatanda yung kausap nyo, may natututunan sila sa inyo. Amen? Ano pa? Pangalawa, let us be an example in our attitude. In our attitude. Sino dito may taray pa tayo ng konti sa ating katawan? Sino dito may may toyo pa from time to time? Pwede pa pang adobo. Ayan. Sino dito may mga temperament pa na talaga naman kapag na-trigger ka, mananapak ka na. Ganyan. But you know what? When you give, di ba sinabi natin na when we surrender our life to the Lord and we commit to the Lord na gawin yung purpose niya, He will provide everything that we need. Alam niyo bang kasama ang attitude? The Lord will change us. Kung dati impatient ka, the Lord can make you na maging patient. Kung dati masungit ka, the Lord can make you na maging kind. Kung dati sarili mo lang yung iniisip mo, as you continue to submit and commit to the Lord, gagawin ka niyang mapagmahal. Hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa specific na tao na gusto mo, pero sa lahat ng tao. The Lord can change even our character, even our attitude. And I pray na yun yung sa bawat tao na makakasalamuha natin, yun yung makita nila sa atin. Makita nila si Jesus. Sabi nga namin, ang pinakamagandang papuri na pwede nating matanggap sa ibang tao, hindi lang yung, uy, ang ganda mo today, uy, ang gwapo mo today, uy, ang ganda ng forma mo today. Alam mo yung pinaka-fulfilling na papuri na matatanggap natin? I see Jesus in you. Nakikita ko si Jesus sa buhay mo. And I pray, young people, na we desire that. Let's desire that na makita nila si Lord sa buhay natin na sobrang mapagmahal ng taong to, sobrang mapagpasensya, sobrang nakaka-encourage. Grabe yung presence niya sa room na to. Pumasok pa lang siya, talaga namang nararamdaman mo na parang nakaka-bless na. Ganon. Let's aim that. Hindi yung pagdadating ka, iwas yung mga tao sa'yo kasi alam nilang masasaktan sila. Huwag ganon. Huwag ganon. Amen? Ano pa? In our language, in our attitude, in our love. Paano ka magmahal? Oh, ayan. Paano ka magmahal? Ngayon, sa generation natin, sobrang pinababaw yung ibig sabihin ng pagmamahal. Shallow na lang siya. Kilig-kilig na lang, fling-fling na lang, holding hands na lang. Alam nyo, mas malalim ang pagmamahal kesa dyan. Mas malalim ang tunay na pagmamahal na gustong ipa-experience sa'yo ng Lord kesa sa kilig, kesa sa benefits lang. And the Lord wants you to experience that. Now the question is, anong pagmamahal ang nire-receive mo? Are you settling for less? Or are you desiring for the kind of love na kayang ibigay ng Lord so that you would also know how to truly love other people? Hindi sa pagmamahal na standard ng mundo, hindi sa pagmamahal na alam mo lang, pero yung pagmamahal na galing sa Lord. Yung pagmamahal na na-receive mo sa Lord and ibibigay mo lang din sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Ang tawag natin doon, overflow. Yung pagmamahal na lumalabas sa'yo, overflow ng pagmamahal na nire-receive mo sa Lord. Let's be an example of love in the people around us. Yung counterculture. Kung ang standard ng mundo ay ganitong pagmamahal, tayo hindi. Ang standard natin ng pagmamahal kung paano nagmahal si Lord. Kung paano nagmahal si Jesus. Amen? May tamang pagmamahal. The question is, nagmamahal ka ba ng tama? Tinatanggap mo ba yung tamang pagmamahal? Next, ano pa yung mga kailangan nating maging example? In our faith, tiwala, pagtitiwala. Are you continuous in your faith? Are you growing your faith? Ato, mga SOD. Ano nga yung hashtag natin in our devotion to the Lord? Hashtag
First. Are you still faithful in your first? Are you still faithful that first thing in the morning, si Lord ang kakausapin mo? Hindi social media, hindi messenger, hindi yung bigla ka na lang mag-worry sa mga kailangan mong gawin for the day. Are you still faithful? Alam mo, nakaka-inspire yung mga tao na pag nakita mo sobrang kalmado, kahit na nagkakagulo na kayong lahat. Tapos yun nga makikita nila sa'yo na kaya kalmado to kasi nagtitiwala siya kay Lord. Yun yung faith. May tiwala ka sa Lord na kahit na gaano kagulo yung nangyayari, the Lord will turn it for your good. Amen? Lastly, purity. Let's be an example in our purity. SOD, commitment to purity. Commitment to purity in our emotions, in our thoughts, in our actions, in our sexuality. Okay. Ngayon, sa Facebook, sa social media, may nagte-trending. Alam nyo kayo Nagpa-Facebook talaga kayo May mga nagte-trending yung S-line. Familiar kayo? Tapos nakikita ko sinishare siya ng mga tao, tapos ginagawa siyang katatawanan, ginagawa siyang tampulan ng tukso. Sa mga hindi nakakaalam, yung S-line, ang ibig sabihin nun ay body count. Kung ilan na yung naka-sexual intercourse mo. Tapos ginagawa nila yung joke na parang nilalagyan nila yung mga picture nila ng maraming ganyan-ganyan. And, you know, as a young people with a mission, ang stand natin, kesa magbilang ng S-line, magbilang ka ilang tao na yung na-win mo sa Lord. Ilang tao na yung na-sharean mo ng love ng Lord. Ilang kaibigan na yung na-encourage mo na mahal sila ng Lord, mas mahal sila ng Lord kesa dun sa jowa nila na nanloko sa kanila. Amen? Ilang kaibigan na yung nabigyan mo ng pag-asa na okay lang yan, kahit na gaano kalugmok yung emotion mo, kahit gaano ka nadidepress, the Lord can give you hope. May pag-asa pa yung buhay. Amen? As missionaries, doon tayo proud. Yun yung kinaka-proud natin. Bilangan, ilang tao na yung nalapit natin kay Lord. Ilang tao na yung na-invite mo sa life group at nagpatuloy. Ilang tao na nabigyan mo ng Bible, niregaluhan mo ng Bible. Yun yung bilangan natin dito. Amen ba, SOD? Commitment to purity. Ang bilangan dito, hindi yung ilan na naging jowa mo. No, may jowa ka ba ngayon? Ang bilangan natin dito, ilang buhay na ang na-touch ng buhay mo kasi hinahayaan mo na gamitin ka ng Panginoon para mahalin sila. Ilang buhay na sa buhay mo, ilan na you have made an impact to other people's lives. I believe mas nakaka-proud yun. Na malaman mo na yung buhay mo may impact sa tropa mo. Yung buhay mo, encouragement pala siya sa kapatid mo. Di lang nagsasalita yung kapatid mo, pero na-encourage pala siya sa mga nakikita niyang pagbabago sa buhay mo. Amen? Commitment to purity. Yun nga, meron kaming kaibigan, tawagin na lang natin siya sa pangalan na Kuya RJ. Itong si Kuya RJ, sobrang bully niya dati. Nung di niya pakilala si Lord, nang bubuli talaga siya ng mga kaibigan. Ayan. Pero dahil nakilala niya na si Lord, yung mga binubuli niya, alam niyo kung ano ginawa niya? In-invite niya sa life group. And yung mga binubuli niya, at pati yung mga kasama niyang mambuli, andito sila ngayon. Tropa na sila ngayon. Yung mga nambubuli, pati yung mga binubuli, magkakaibigan sila ngayon. Sama-sama silang nagsaserve sa Lord. Sama-sama silang nag-worship sa Lord. Sama-sama silang nag-win ng iba pang mga kabataan para kay Lord. Yung mga yan, humahayo yan sa labas sa mga campuses, nag-share yan ng word ng Lord sa mga strangers. Dati, nang bubuli lang, nang bubisit lang ng ibang tao, consumption. Ngayon, meron silang mission. And there are a lot of people here na merong ganong kwento. And I pray that each and every one of you right now here, you desire that story. You desire that transformation in your heart. Kung feeling mo consumption ka ngayon, may gagawin si Lord sa buhay mo. Gagamitin ng Lord yung kwento mo para ma-bless ng ibang tao. Amen? Before I end, let me just call on some of our kuyas,
let us tell you some stories. Ano yung mission na binigay ng Lord sa amin when we are still in the campuses? Because what are we? What are we? No, kasama ako, no? Anong season nyo ngayon? You are students. Tama ba? Ang mga estudyante, saan kayong field nilagay ng Lord? Mag-aral. Nasa campuses kayo. So kung nasang field kayo ngayon, most probably, yan ang mission field ninyo. At may ipapagawa sa inyo ang Lord sa campus na yan, sa lugar na yan. And let us tell you some stories, no? Nung time na nasa mission field kami sa campus. Sige, let me call first Kuya Philcast. Andiyan ba si Kuya Philcast? So, my name is Philip Castillo at ang mission ko ay magpakonsumisyon. Nung college days ko ay sobrang wala akong mission noon eh. Ang tayong kong mission ko ay konsumisyon. Maaga ako namulat sa alak. So, may mga point na kahit matatanda yung mga kaharap ko kainuman, nauna silang malasing. Ganon. Tapos, may ganon part sa pagiging lalaki na, maangas ako dito, magaling ako dito. Tapos, nung mga panahon na yon, ang gulo lang ng buhay ko eh. Parang may something na may kailangan akong gawin, pero di ko alam kung paano. At ito yung mga nakikita kong paraan na something na parang nasasatisfy ako yung pambababae, dami kong nilalandi, ang dami kong, binobola, pogi! Tapos, may mga times pa na paglasing ako, nang titrip ako ng mga ibang school na dumadaan sa school namin, binubugbog ko. Yun, naging part ako ng mga riot sa Tondo, laking Tondo talaga ako. So, daming beses na nasaksak na ako, walang buwan na, bukol yung mukha ko, puro pasa, puro black eye. Madalas ako may black eye sa school, ganon. Tapos, nakita kong reason to, bakit ganon akong tao. Lagi akong gustong manakit, parang gusto ko nang laging nasasaktan kasi broken family yung pamilya ko dati. Uuwi ako ng bahay, parang halos wala akong kasama doon. Laging nag-aaway. Yung mga kapatid ko, lagi ko silang binubugbog. As in, nagmumukha na silang blue. Ganon ako katindi dati na laman ako ng barangay hall. Lagi akong nababagan sa nakukulong. Natatawa sila eh. Sa mukha ko lang siguro eh. No? Tapos, wala akong makitang misyon. Gusto ko lang, nung panahon na yung magyabang. Kahit wala kang ginagawa sa akin, sasapakin kita. wala. Ganun. Puro angas, puro pagmumura. Yung mura ko dati, 4-in-1. Pag nangamusta ako, 4-in-1 na mura yun. Di ko na sasabihin. Tapos, dumating yung time na sobrang sabay-sabay na yung problema. Pamilya, academics, di ako nagsisipasok, lagi ako nagwa-one day. Nag-try din ako ng 1 week, 2 weeks, di ako papasok. Nangingi ng baon, tapos uwi sa tamang oras. Then yung time na bagsak na yung mga grades ko, di ko na alam kung paano magpapatuloy sa pag-aaral, uuwi ako sa pamilyang bulok, tapos mga kaibigan ko hanggang inuman ko lang kasama, kaya gusto ko lagi umiinom para lagi ako may kasama. Tapos, yung mga nakaka-chat kong babae, mga nakaka-text kong babae dati, parang di kayang i-fulfill yung kakulangan dito sa puso ko. And then one day may nag-share sa akin about kay Lord. Tandang-tanda ko yun. First year college ako noon. ECE pa ako noon, Electronics Communication Engineering. And then, nag-share siya. Pero ang tinutumbok niya, yung mga mukhang mabait. Tapos yung mga grupo namin, halos walang lumalapit sa amin. At ilang beses ko na nakikita doon, ang nangyari, dahil ayaw nila akong lapitan, ako na lumapit sa kanila. Sabi ko, Brad, ano yung sinashare mo? Ay, about kay Jesus. Share mo kami. Bakit? Gusto namin makinig. And then nag-share sila. Tapos, yan yung first time na nakita ko na
may iba dito sa tao na to. Bakit iba yung Jesus na pinapakilala nila? Bakit parang may something na special nung moment na nagpe-pray na kami, tinatanggap ko si Lord sa buhay ko. May something na nababago na sa puso ko. At yun, doon nagsimula yung 2010. Ewan kung pinanganak na kayo noon. 2010 yun, tinanggap ko si Lord sa puso ko. And then, real na real sa akin yung pagbabago na dati di ako naguhugas ng pinggan. Nakikita ko ng nanay ko, naguhugas na ako ng pinggan, naglalaba, naglilinis ng bahay, gluluto. Di makita sa akin yun, lagi ako nasa labas eh. Lagi ako naglalayas. Di mo makikita sa akin yun na si Philip, nagbabasa ng Bible, baliw na ata eh. Actually, yung mga kapatid ko natatawa sa akin pag may binibigay na Bible na maliit sa school. Alam niyo yun? Yung kulay brown, yung sobrang liit ng letter. Nagtatago pa ako noon. Ano ginawa mo dyan? Mabasa ng Bible. Baliw ka na ba? Walang halos maniwala na pwede akong humawak ng Bible kasi laging hawak ko ay alak. Yan, punong-puno na karahasan yung buhay ko. And then nung nagkaroon ng Destiny Weekend dito sa Destiny, naging part ako noon, 2012. Grabe yung mga na-receive kong pagmamahal, grabe yung life-changing na nangyari sa akin. At tama ba na kapag naranasan mo talaga, hindi mo kayang itanggi? At pag naranasan mo talaga, kahit hindi ka tanungin, sinishare mo talaga. At yung time na yon, kahit sino yung makita ko sa labas, sa school namin, kapag ikaw yung room na walang prop, pinapasok ko talaga, nagsishare ako. Ayun pala, ganyan lang ako kapayat dati. Oh. So ayan yung yung live group ko dati sa UDM, Universidad de Manila. So, yung mga live groups namin, pinagsasama-sama namin, yan yung macro live group. Meron pa ba tayo ibang picture dyan? Yan. So, yan, mga walang prop, tamang bilog-bilog lang sila doon, tapos biglang papasok ako. Pwede mag-share? Nang kuya, wag droga ha. Jesus. Tapos yan, nagsishare ako doon. So, meron pa ba? Wala na. Yan grabe Grabe. Pogi! So one time, merong nangyari, yung mga criminology kasi sa amin, matataas talaga, mga maton. Pero yan, mga first year na criminology yan eh. Yung ba dyan ngayon, mga pulis na. Yung naka-uniform na babae dyan, pulis na yan. Tapos siguro mga 3 dyan, pulis na ngayon. So, minsan may time na nag-share ako sa UDM, puro criminology. Kasi ang uniform ng criminology sa UDM ay itim. All black kayo doon. So ang itsura ko noon, nag-share ako, tapos lahat doon nakatayo na puro naka-all black. Tapos mga prof sa amin natatawa na, ano to gumagawa ng union? Yung kumbaga parang magrarally kayo. Pero nakita nila nung yumuko na ako, nagpe-pray na ako. Si Philip yan ba't nagpe-pray? Grabe, parang one time may nagpa-prayer meeting na kami. Natuto na kami mag-prayer meeting noon. Pauwi na, sarado yung ilaw. Tapos nagpa-pray kami ni Mark. Pray kami. Tapos iba, naglumuhod na kami doon. Biglang nag-iiyakan na yung mga kasama namin. Kumatok yung guard. Ano yan? Ako na rin tumayo. Sorry po, nagpa-prayer meeting kami. Yung prayer meeting, halika dito. Kasi akala nila, may na-hazing kami. So may nakaupo, may iyak, madilim. Akala nila, hazing ang nangyayari doon. Tapos yung itsura ng nagpa-pray, ito daw. Hindi ako naniniwala. Pinaakyat ako nun sa OSA. So yung mga kasama namin, pinaano ko muna, dyan lang kayo, magpatuloy lang kayo dyan. Tapos galit na galit sa akin yung OSA, yung Office of Students Affairs. Sobrang galit sila sa akin na, talaga ba nag-prayer ka? Prayer lang yung ginagawa nyo doon. Hazing yan, fraternity yan. Ang hirap paliwanag sa mukha ko na, nagdadasal lang ako. Gusto ko lang magdasal. Pero nga, sinabi ko sa kanila na, ganun po kami mag-pray. Ganun po kami nakakaramdam ng presence ni Lord. Kung yun po ang dahilan, bakit pwede ako masuspende o ma-kick out, okay lang po. Kasi di naman ako mapipigilan ng ganyang bagay. Kahit palabasin niyo ako dito sa school, ganun pa rin yung gagawin ko sa labas. Every time na nag-evangelize kami, meron pa ba? Yung pogi naman. Para ang paso dyan. So yun, nakapag-evangelize ako, nagkaroon kami ng goal dati, 500 per day.
So, bawat classroom, pinapasok namin, nila live group namin. Ang live group namin doon, every section. Hindi every tropa-tropa, every section. At naging habit na lang namin yun. At hindi kami natatakot kung bulol ako, hindi pa ako masyado marunong sa Bible, konti pa lang alam ko. Pero isa lang ang hawak-hawak namin noon, totoo si Lord. Na-experience namin siya, hindi namin siya kayang i-deny, hindi namin siya kayang ipagkailan na nabago kami. Iyon yung pinaka-message na dapat nating ibabato sa mga tao na pwede pa, na ganito yung buhay ko, bulok at nabago na. Ngayon, nagbabasa na ako ng Bible, syempre. At ngayon ay magpapastor na ako sa Destiny Church, Carmona. Grabe, praise God. Praise God. Ayan. Kasing age nyo lang din si Kuya Philip nung time na to. Mukhang hindi. And alam nyo, yung prayer, yung kinukwento ni Kuya Philcas na may schedule kami ng prayer meeting sa bawat campus, it's a normal day in our life as a student na after ng klase namin, kapag free, mag-win. Makitaan na kitang nakatambay dyan, sisharean kita. Tapos normal siya na may schedule kami ng prayer na ipagpe-pray namin, iluluhod namin yung campus na ma-experience ng mga tao sa campus namin si Lord. Yan, sige, bago ako magkwento, tawagin ko rin si Kuya Mark. May kwento din to si Kuya Mark. Ayan. So hindi naman na naiiba no, na kasama ko po si Philip sa UDM. So kung si Philip, ganyan siya, ako, nung panahon na yon, pogi lang ako nun. Yan! Para maiba naman kasi si Philip, kinuha niya na lahat nung ano. So ako, pogi lang ako nun. Nung estudyante pa ako, 16 years old ako nung first time kong nag-join sa life group. Actually, nag-join ako sa Youth Connect. Hindi pa Youth Connect tawag sa amin nun eh. Ang tawag pa nun, life party pa. No, dito rin yun sa UP. Sa kabila lang, UPFI yun. Tapos sumama ako nun kasi sabi, birthday celebration daw. So tuwang-tawa naman kami. Pagkain yun eh. So spaghetti na may hotdog, marshmallow. Pagpunta namin doon, wala naman kami nakain. No, nag-join kami sa live party. Tapos, hindi ko yun makakalimutan. No? Si Pastora Shalin, naalala niyo ba si Pastora Shalin last week? Siya yung nag-share nun. Tapos, tandang-tanda ko pa yung suot niya nun. Revolutionary yung tatak ng damit niya. Tapos may LOBE na, na nakabaliktad. So, love. Sobrang na-bless ako nung time na yun. Alam mo yung mga panahon na yun, parang sasabihin mo sa sarili mo, gusto ko na magbago, Lord. Pero syempre, pagtapos nun, okay, balik na ulit tayo sa main agenda, yung spaghetti ko, tsaka yung hotdog, tsaka yung marshmallow. To make the long story short, nagtuloy-tuloy ako doon. Sabi kasi, may pakain palagi. So, sino dito nag-rent ng jeep? Parang may nag-rent ng jeep, tama ba? Pasig! Nag-rent din kami ng jeep. Ganung level, mga kaklase ko. Nag-rent kami ng jeep, tapos pupunta kami dito. Tapos dumating sa point na, Lord, gusto ko nang ibigay yung buhay ko sa'yo. Kasi total, tinatapon ko naman siya kung saan-saan. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung si Philip nang lalande, huwag kayong mag-alala pa, dahil pogi ako, ganun din ako. De, joke lang. Ano ko talaga siya, no? Parang, alam mo yun, dahil may emptiness sa heart mo, parang hinahanap mo yung value mo sa ibang tao, na parang pag feeling mo, puging-pugi sila sa'yo, dumadagdag yung, tao ako. Pero yun nga, ganun lang ng ganun. Tapos, ang isa pang naging problema ko nun, nung kabataan nyo, hindi pa uso Mobile Legends nun. Alam nyo kung ano uso nun? Dota 2. Diyos ko po. Nalulung ako sa Dota, no, na nagbabad ako dun. Actually, na-kick out ako sa campus ko dahil dun. Kakalaro ng Dota. But yun nga, praise God kasi nakilala ko si Lord and then nagtuloy-tuloy ako. Alam nyo ba yung meaning na YOLO? Huli nga, sige, ano nga yung YOLO? You only live once. Sinabi ko yun sa Lord, na Lord, total, isang beses lang naman ako mabubuhay sa mundo na to. Tapong ko na. Tapong ko na sa'yo. Kasi tinapong ko na dati kung saan-saan, nululong ka sa addiction ng laro, chick boy ka pa, di ka naman pogi, tapos, lulong ka pa sa masturbation and pornography. No, pagpapasok ka sa school, kala mo walang nangyayari, okay lang. Pero kapag umuwi ka mag-isa, madilim, empty. Hindi ka makawala dun sa tanikala na yun, no? Yung addiction na yun.
Nung gusto mo namang umalis, pero nahihirapan ka. Pero nung nakilala ko si Lord, kaya pala yun. To make the long story short, again, no? So, tinanggap ko si Lord. Pumasok ulit ako sa school. Kasi nga, di ba, na-kick out ako sa PLM po ako nag-aaral before, no, sa Maynila. Taga Maynila po kami niya, nila Philip. So, lumipat ako sa UDM. Yan, dyan na kami nagkatagpo-tagpo. Meron pa kaming isa, pero nandun na siya sa taas, nauna na siya. So, 3 kami na Tito Vic and Joey. Yan, yun yung term namin. Ay, wala yung picture na yun, no? Meron tayo na, no? Tito Vic and Joey. So, sa sobrang grabe yung love na na-receive namin sa Panginoon, yung term namin doon, radical. Pag pumapasok kami sa loob ng UDM, yun nga, di ba, nabanggit sa inyo ni Kuya Philip nyo, nagpi-prayer meeting kami. Actually, hindi lang kami nagpi-prayer meeting na nakaset, luluhod. Medyo hindi kami weird Radical nga Alam nyo ba, pag pumapasok kami sa loob ng school namin, every day, bago kami magtuloy sa loob, tatapak lang kami dun sa gate. Kasi pag-pray namin yung gate na yun, na Lord, this gate will be open for your word. This gate will be open for your presence. Pinipipray namin, tapos papasok na ulit kami. Habang naglalakad kami sa corridor, inawakan namin yung mga walls. Ang pinagpipray namin, Lord, itong lugar na to, para sa ito. Tapos, after nun, pasok kami sa school. Subject namin, after ng subject namin, may break time. Tama ba? Pagkatapos ng break time namin, magkikita-kita kami. Mag-gather kami yan sa garden namin. Kasi maliit lang yung school namin Maliit lang, maiikot mo siya. No? Maiikot mo siya ng ilang beses, ng ilang minuto lang. So mag-gather kami dun sa garden. Tapos magpaplano kami. Okay, mamaya maglilibot tayo. Hanggang anong oras break mo? 1 oras ako, tol. Sige, lilibot tayo. Maglilibot kami niyan. Maghanap kami ng classroom na walang teacher pa. Sino dito nararanasan nyo yun? Na pumasok yung late yung teacher nyo, no? Nakakainis. No? Ang aga niya kayong pinapasok, pero siya late siya. No? Pero sa amin, blessing yun. Yan, blessing yun kasi ang iingay ng estudyante. Ang gagawin namin nun, sorry na, dati kasi akong manok So, ang ginagawa namin nun, para makapasok kami sa loob ng classroom, yung ID namin, tatanggalin ko. Kasi ilalagay ko sa bulsa. Pagkapasok ko nun, okay guys, magsiyo po kayong lahat. Ako ang professor nyo ngayon, substitute ako. Kasi wala pa siya dahil late siya. Ako muna ang magtuturo sa inyo ngayon. So lahat sila, parang nagtataka sila, parang itsura niya ito. Parang manok, tuturo sa inyo. Kasi hindi ko pinapakita yung ID ko kasi malalaman nila na kasing level lang nila ako. Tapos kukunin namin yung oras na yun and mag-share kami ng gospel sa kanila. Share namin si Lord, kung paano niya kami binago, kung paano niya kami tinulungan na magbago. Tapos maghahanap ulit kami ng ganun, mag-share ulit kami. Kaya nga sinabi sa inyo ni Kuya Philip, sa isang araw, yung nashare namin ng gospel, yun nga, umaabot kami ng 500. Hindi na rin nalagay dyan sa picture. No? Alam mo, para kami nagkikwenta ng pera. Tol, ilan yung sayo? Kinukumpute namin ilan yung nakuha mo sa classroom na to, 50. Kasi sa amin, dahil nga sobrang liit niya, sa isang classroom, umabot ng 70. 50, 70. So, ganyan yung pinapasok namin na classroom. Alam niyo yun, sobrang in love lang ako sa Lord noon, panahon na yun. Kaya ginagawa ko yung mga bagay na yun. Hindi ko maiwasan na hindi siya i-share sa iba. Alam mo yun, sino dito naranasan mo ng sobrang dami mong blessing, hindi mo maiwasan na magbigay? Sige na, sa'yo na yan, tol, okay lang. Dami pa ako Tama ba? Yung love na na-receive ko kay Lord nung tinanggap ko siya, hindi ko makontain, hindi ko mahawakan. Ang tanging gagawin ko lang, i-share sa iba. Kaya every time, no, hindi lang kami sa UDM nag-share. Lumalabas din kami ng campus, nagpupunta kami ng PUP, kasi sa Manila, magkakadikit lang yan Tama ba? Tapos doon, pupuslit din kami. Pero mga ID mo, tol. Papasok ako sa class, sa school nyo. Hanapin nyo na lang ako dyan. Huwag nyo nang tingnan. No? Bakit nga naman kasi yung mga pangit, yung mga pinagkukuha nyo nga? Hindi nyo man lang kami in-inform. No? Papasok kami sa loob ng iba't ibang campus, kahit hindi namin campus yun. Tama na yan. Ilogo nyo na. Napapahiya ako rito. Logo nyo na yan. No? So pumapasok kami doon sa mga
campuses, ganun din ginagawa namin. Why hindi namin kayang hawakan yung nag-uumapaw na pagmamahal ni Lord sa buhay namin? Kaya namin siya sinishare. And ngayon, the reason why we keep inviting you sa Youth Connect, kasi yun yung bit-bit namin. Hindi namin kayang sa amin lang, hindi namin kayang ipagdamot yung love na binigay sa amin ni Lord. Gusto namin ma-experience na din siya. Gusto ko sabihin sa inyo ngayon, nagbibiro pa kayo, bata pa kayo. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo, may magagamit si Lord sa buhay mo. Magagamit ka niya. Mga paloko-loko ka lang, hindi kuya, hindi mo kasi naiintindihan yung buhay ko eh. Wala naman talagang pagdadaanan, wala naman itong patutunguhan, hindi mo nga alam kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Sasabihin ko na sa'yo, gusto kang gamitin ni Lord. You only live once, huwag mong tapon sa kung saan-saan. Huwag mong tapon sa kung kani-kanino lang. Okay. Tinapon mo na sa Kanya. Pinahalagaan ka ba niya? Hindi. Di seryoso ako. You only live once, guys. Pag-isipan yung maigi. 16, 12, I think may 12, 14. Sandri, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 13? 13. Ano nga daw? Oh, 13 nga. Tama naman ako. Niloloko mo ako, Sandri. 13, I think may mas bata pa. Habang bata pa kayo, magpagamit kayo sa Lord kasi hindi niya sasayangin yung buhay niyo. Kami, nung estudyante kami, alam niyo kung bakit hindi kami nag-girlfriend, boyfriend nun? Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo kung bakit? Busy kasi kami. Busy kami sa kingdom ni Lord, sa pinapagawa niya sa buhay namin. Kaya hindi kami nagmamadali, hindi kami atat na atat. Pangit ka ba? Ba't ka nagmamadali? Hindi seryoso ako. Hindi kami nagmamadaling magjowa nun. Bakit? May pinapagawa sa amin si Lord eh. Busy kami. Busy kami. Hindi kami konsumisyon noong mga panahon na yun. Challenge ko kayo. Bata ka pa. Habang bata ka pa. Ano ka ba? Willing ka bang magkaroon ng misyon or maging konsumisyon? Pag-isipan mo maigi. Pag-isipan mong maigi. Okay? Yun lang. Hindi po ako magtatapos ng message na to. Si Ate Camille pa rin po. Ayan. Thank you, Kuya Philip and Kuya Mark. So, si Kuya Philip at si Kuya Mark nun ay taga-UDM. Ako naman ay taga-PUP Santa Mesa. Medyo lumayo kami ng konti, no? Santa Mesa area. Pero, kung ano yung nangyayari sa school nila, ganun yung nangyayari sa school namin. Ganun din yung nangyayari sa UP Diliman. Ganun din yung nangyayari sa mga schools dito sa Fairview. Every single time na meron kaming vacant class, hindi nyo kami, wala kaming time na mag-doom scroll. May Facebook na nun. Medyo bago nga lang, bago pa lang. Hindi nyo kami makikita, wala kaming time mag-doom scroll. Wala kaming idle moments. Wala kaming time para mag-isip ng, tawag dito, ng mga, kung ano-anong mga bagay na pwedeng gawin, parang pampapatay oras. Kasi ang pampapatay oras namin, mag-share ng word ng Lord sa mga estudyante na vacant din ang klase. And may encouragement siya from the ates and kuyas, kaila ate siya, pero alam namin na ginagawa namin yun kasi alam namin na we want to leave a legacy in our campus. Yung PUP Santa Mesa, malaki siya. Sino na nakapunta doon? Malaki siya, bukod doon sa main building na meron pa yung West Wing, North Wing, South Wing, ganyan. Meron pa yung ibang building. Pero in my entire stay in that campus, sure ako na hindi ko na-sharean lahat ng estudyante doon. Pero isa yun sa mga heart namin na, Lord, bago kami umalis dito, gusto namin na lahat ng tao na pwede naming malapitan, lahat ng tao na pwede naming makausap, lahat ng klase na pwede naming pasukin, basta vacant kami, ma-share lang namin yung word mo. Gusto namin na yun yung maiwan naming legacy. Some of them, nakakasama namin, nagtutuloy-tuloy sa SOD. Some of them, wala na kaming balita, pero you'll never know kung ano yung effect sa taong yun just because of your obedience sa pinapagawa ng Lord.
Just because you committed your time, you committed your youth, you committed your effort on sharing God's word sa ibang tao, you'll never know kung ano yung impact sa kanila. Sila Pastor Rachelene, meron sila noon nung time nila, meron silang parang kwento na hindi man nila nakasama sa church, pero parang nabalitaan nila or nag-message sa kanila years after na sila din pastor na, pero nasharan lang nila yun sa campus. You will never know ano yung magiging impact ng buhay mo sa mga tao sa paligid mo, even sa strangers. Ang kailangan mo lang gawin, maging obedient sa Lord. Yun nga I pray na bumalik tayo sa ganong heart, bumalik tayo sa ganong season, bumalik tayo sa ganong era na we are missionaries. We are young people with a mission. We are young people with a mission. Hindi na inuubos ng social media yung oras natin. Hindi inuubos ng mga bagay na nakakapatay ng oras mo. Yung oras mo, pwede mo siyang gamitin for things that will bless other people, for things that will bless other students. Usapan natin campus. Maybe some of you here, you're out of school. Hindi ka pa mapasok sa school, siguro dahil hindi kaya ng parents, hindi kaya sustentuhan, hindi kaya ng provision ng magulang. I encourage you, pangarapin mo, Lord, pabalikin mo ko sa campus. Bukod sa gusto kong mag-aral, gusto kong makapagtapos, dahil may pangarap kang binigay sa akin, kasi gusto kong maka-impluwensya sa mga kapwa kabataan ko. Dadalhin ko yung word mo sa kung saang campus mo ko dadalhin. Yun yung sinasabi namin na mas magkakaroon ng purpose yung buhay mo. Hindi ka lang papasok sa school na yan, sa campus na yan, para mag-aral, graduate, umalis. Hindi, may iiwanan ka na blessing dyan. May iiwanan ka, may itatanim mo yung word ng Lord, itatanim mo yung vision ng Lord para sa campus na yan. May iiwanan kang mga young people na na-mentor mo, na na-bless mo. Bakit kami na-win sa campus na yun? Or bakit namin inumpisahan yung bagay na yun sa campus? Kasi minentor lang din kami. May someone na nag-mentor sa amin. May someone na nagturo sa amin para magmahal ng young people. May someone na nag-impart sa amin paano magka-vision sa campus. May someone na nag-impart sa amin paano magka-vision sa generation namin. And yun yung pangarap namin sa generation din na to. Na yung mga kabataan may purpose sa buhay. Hindi lang tayo influencers, nagpapadami ng likes. Hindi lang tayo yung, alam mo yun, are you getting what I'm trying to say? Na we are more than this. We are more than the likes. We are more than the trending. We are more than what the world's culture is trying na i-influence tayo. We are more than that. We are missionaries. Yung buhay mo, you are meant to be a blessing to other people. You are meant to share the hope na dala ng love ng Lord. You are meant to be an encouragement to your friend who's experiencing depression, anxiety. You are meant to be an encouragement to your family. You are even meant to be an encouragement to those people na mas matanda sa'yo. Yung current situation mo, ano man yan, ano man yung mga pumapasok sa isip mo na hindi, kasi ganito ako, ganito yung situation ko, ganito, ganyan. Ako nagsasabi sa'yo, gagamitin niya ng Lord yung story na yan para patunayan kung gaano siya ka-powerful, para patunayan kung gaano kanya kamahal, para patunayan na kahit gaano kagulo yung buhay, kaya niyang baguhin. Yung mga kinukwento nila Kuya Philcas, nila Kuya Mark, those are chaotic stories. Pero ginamit yun ng Lord so that they can bless other people. Hindi namin sinasabi na life will be perfect, you will be perfect. Hanggang ngayon, maski kami, we are experiencing still challenges in life, pumapalpak pa rin kami. Pero alam niyo yung difference, meron tayong Jesus. Meron tayong Lord who's always ready to save us in any situation, in any circumstances, and can turn those circumstances for our good. That can turn those trials, tests, into testimony.
Ang kailangan mo lang gawin, lumapit sa Lord, magpatuloy, mag-show up, huwag mag-give up, be faithful on the mission na binigay sa'yo ng Lord. Be faithful sa mission field kung saan ka plinant ng Lord. Amen. SOD, you are a missionary. You have a mission. Sige, let's stand up. Let me pray for you. Sige, let's close our eyes. Let's bow our head and let's pray unto God. Lord, we thank you so much, God, for this afternoon. Maraming salamat, Panginoon, sa word na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. And right now, Lord God, as you are ministering sa puso ng bawat isa about our purpose, about the thing that you want us to do, Lord God, in the mission field kung saan mo kami plinant. Right now, Lord, I pray for all the negative thoughts, for all the critical thoughts that's trying, Lord, to distract us from receiving from you. Maybe you are remembering the negative things that was told unto you na wala kang kwenta, hindi mo kaya to, hindi mo kaya yan, na black sheep ka ng family, mas sakit ka lang sa ulo, salot ka lang ng lipunan, hindi mo kaya to, hindi natin kaya to. Those negative thoughts that have hindered your true potential, your capacity. Those words, those thoughts that hindered you from showing your talents, your skills, kung ano yung mga kaya mong gawin. Right now, surrender those memories, surrender those words unto God. Right now, renounce it. Sabihin mo sa sarili mo, lahat ng kabaliktaran ng mga sinabi sa'yo. Remind yourself of what the Lord is telling you today. I have a purpose. God loves me. He redeems my past and He is healing my heart right now. May plano ang Lord para sa buhay ko. I can be a blessing to other people. I can be a blessing to my family. I can be a blessing to my parents. Babaguhin ako ng Lord. Babaguhin ng Lord yung character ko. Babaguhin ng Lord yung attitude ko. Babaguhin ng Lord yung language ko. I can encourage other people. Lilinisin ako ng Panginoon. If I have committed sins that caused impurity in my heart, in my thoughts, in my body, right now, renounce it. Surrender it to the Lord. I-surrender mo yan kay Lord, i-let go mo yan kay Lord, and receive the power of the blood of Jesus, washing away all those impurities. Receive the forgiveness of God. Receive the forgiveness of God. If sa tingin mo, meron kang thoughts in your mind na hindi ako magagamit ng Lord kasi ang dami ko ng kasalanang nagawa, matitindi yung kasalanang nagawa ko. Right now, the Lord is telling you, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Dahil ganun kalaki ang pagmamahal ng Panginoon para sa'yo. So right now, receive that forgiveness. Receive the forgiveness of Jesus and declare forgiveness upon yourself. And right now, receive that identity that you are a youth with a mission, that God has given you a calling, God has given you a purpose. Right now, if there is a burden in your heart na nire-remind sa'yo ng Lord, you have a burden for street dwellers. Yung mga pinag-usapan natin kanina, you have a burden for orphans. You have a burden for the elderly. You have a burden for education para sa mga students. You have a burden for mental health. You have a burden for politics. You have a burden for in the area of medicine, in the area of business. Right now, pray unto the Lord that the Lord will use you, young as you are, that the Lord will train your hands. The Lord will touch every
work of your hands, that it would prosper. Everything that your hand touches, it would prosper. Ngayon pa lang, receive it from the Lord. Receive the provision of skill. Receive the provision of talent. Receive the provision of anointing. Receive the provision of God's presence in your life. In your academics, receive the excellence, spirit of excellence. Commit unto the Lord na, Lord, gagalingan ko sa academics ko ngayon so that I would be an example of excellence sa mga kaklase ko, sa pamilya ko, Panginoon. They will be blessed because I'm being excellent in my ACADS. Come on, receive it. You can be excellent. Matalino ka. Kaya mo yan. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang tao o yung sinasabi mo sa sarili mo na bobo ka. Matalino ka. God is providing that wisdom upon you. Receive that wisdom. And right now, I want you to receive the anointing of sharing the gospel even to strangers. Of sharing the gospel sa campus, of sharing the gospel even sa strangers, of sharing the gospel sa mga tao na makakasalubong nyo, makakasalamuhan nyo. Lord, I pray that you would use each and every one of us, Panginoon, to those people who needed you most. I pray, Lord God, that you would sharpen our discernment, our spirit of discernment, na mararamdaman namin, Panginoon, makikita namin kung kanino mo kami nililid. Sa mga tao na kailangan ng prayers, Lord. Sa mga tao na kailangan ng encouragement. Sa mga tao na kailangang makarinig ng word mo. Sa mga kaklase namin, Lord, na sobrang bigat na pala ng dinadala nila, may we become a good friend kung paano naging mabuting kaibigan din sa amin, Panginoon. Lord, we pray that we provide the comfort, the same comfort that you have provided us, Lord, para sa pamilya namin na kailangan ng comfort. Para sa mga magulang namin na nahihirapan na pala at kailangan ng encouragement. May we become a comfort and encouragement to them as well, Lord. In Jesus' name, God. In Jesus' name. Lord, right now, we declare that these people, Lord, we are your missionaries. Right now, if you are committing yourself to the mission of the Lord, of going out, training other people, training other young people, sharing the good news, going out, raise your hands. If you're committing to the Lord, that you will be His missionary to your campus, to your family, even to strangers, raise your hand. Lord, you are seeing, Lord God, these hands committed unto you. Lord, hindi kami nagko-commit sa isa't isa. Hindi namin kino-commit ito, Lord God, para lang sa sarili namin, but we are committing this to you. I pray, Lord God, that you would use these young people, Lord God, for our generation, Lord God. In Jesus' name, I pray, Lord God, that you would use them, Panginoon, sa kanya-kanya nilang mga sariling classroom, sa kanilang mga sariling campuses. Even, Lord God, as they go out, Panginoon, you would use them, Lord God, to bless strangers. You would use them, Panginoon, to share the good news, your salvation, Lord God, to the people, Lord God, na makakasalamuhan nila, Panginoon. Lord, I declare courage upon them. I declare, Lord God, na yung time nila, isusurrender nila, i-commit nila sa'yo, and once they step out, Panginoon, you will give them the right words to say. You will give them, Lord God, the right verses, the right testimony, the right encouragement, Panginoon. In Jesus' name, God. In Jesus' name. In Jesus' name. And I pray, Lord God, na kung saan mang situation, naroon ang bawat isa. Kung nasa ang test man kami ngayon, kung nasa ang challenges man kami ngayon, Panginoon, we believe, Lord God, and we declare that you would turn this for our good. That you would use this test to be our testimony someday, Panginoon. Lord, right now, strengthen us for us not to give up. Teach us to persevere, Lord God, so that this test will turn into testimony, Panginoon. In Jesus' name, God, in Jesus' name. Lord, we thank you so much, God, for your love, for your faithfulness, Lord, in our lives. Maraming salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa amin, Lord. We don't deserve this, Lord, but because of your grace, because of your great love for us, Lord God, we are here
standing in your presence, we can worship you, we can receive your promises, and we can bless other people. Lord, use us, Lord God. Use us for our generation, Panginoon. Use us, Lord God, for our families, God. Use us, Panginoon, even for the next generation. Lord God, these people na nakataas ng kamay, they are the next leaders of this nation. They are the next leaders, Lord God, of their campuses. They are the next leaders of their city, Panginoon. And you are building them up, Lord God, to be godly leaders, godly missionaries, Panginoon. Some of them, Panginoon, tinawag mo to be the next pastors, Lord God. Some of them, Lord God, you have called them to be the next life group leaders. Lord God, pour out your anointing upon them. Pour out your presence upon them, Lord. Train their hands, Lord God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Lord, we surrender, Lord God, our lives to you. We surrender our dreams to you, Lord. In Jesus' name. You can put down your hands. And if this is your first time and you haven't given your life to Jesus yet, tulad ng mga sinabi namin kanina, no, we have found our calling, we have found our mission, we have found our purpose, unang-una when we have come to know Jesus. Dahil nakilala namin ng Lord, nagkaroon kami ng relationship sa Kanya, doon namin na-receive kung ano ba yung pangarap ng Lord para sa amin. Kung saan kami gustong gamitin ng Lord. And it starts with a relationship with God. Ito dito sa SOD, dito sa Youth Connect, it's not about religion. This is about our relationship with Jesus. This is about receiving the love of Jesus in our lives. This is about allowing Jesus to save you from whatever situation, dark situation you are in. This is about allowing Jesus to lead you sa future na gusto niyang i-lead kayo. So if this is your first time and you haven't received Jesus in your life yet, I want to give you this opportunity, that opportunity today. If you want to receive Jesus in your life as your personal Lord, as your Savior, as your Father, as your friend, you want to have a deeper relationship kay Lord. Hindi mo lang siya kilala bilang si Jesus na namatay sa cross, pero gusto mo siyang makausap. Gusto mong ma-experience yung naririnig mo na nakakausap natin si Lord through His Word, through praying. If you are that person, can you raise your hand? If you want to receive Jesus as your personal Lord and Savior, come on, raise your hand. You're raising your hand to Jesus. You're not raising it to me. You're raising it unto God. You're telling Jesus, Lord, I open my life to you. Come into my life. Sige, let's pray. Can you repeat this prayer with me? Lord Jesus, thank you for today. Thank you for today. Thank you, God, for reaching me out. Thank you, God, for reaching me out. Salamat, Panginoon, sa hindi pagsuko sa akin. Salamat, Panginoon, sa hindi pagsuko sa akin. At sa araw na ito, Sa araw na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, tagapagligtas. tagapagligtas. I surrender my whole life to you. I surrender my whole life to you. I surrender my sins. Surrender my sins. I surrender my struggles. Surrender my struggles. I surrender all my desires. I surrender all my desires. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkakasala. At mula ngayon, Mula ngayon, I commit my life to you. I commit my life to you. I commit to live my life, I commit to live my life, to be your ambassador, to be your ambassador, to be your missionary, to be your mission, to proclaim the good news, proclaim the good to news, bless other people. to bless other people. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Let me pray for you, Lord. You see these hands. You see these hands, Lord God, that received you, Lord, as their Lord and Savior, who committed their lives to you. And I pray that you would bless them. I pray, Lord God, that you would allow them to experience your presence, to experience your Spirit, Panginoon. Kahit na magkakahiwalay-hiwalay kami sa kanilang pag-uwi, maramdaman pa rin nila, Lord God, yung pagmamahal, Lord God, na na-receive nila today. Maranasan pa rin nila, Lord God, yung hope na na-receive nila today. Ma-experience pa rin nila, Lord God, yung peace na na-receive nila dito today.
pray, even most especially, Panginoon, sa mga oras na sinusubok sila, sa mga oras na nadi-discourage sila, I pray, Lord God, that you would give them that peace. I pray, Lord God, that they would experience that joy. And I pray, Panginoon, na ilagay mo sa puso nila yung hunger, yung excitement na mas makilala ka palalo, Panginoon, na mas lumalim pa sa salita mo, mas lumalim pa sa presensya mo, Panginoon. I pray, Lord God, that they will experience you, Lord God, like never before. They will experience your presence, Lord God, firsthand, Lord, in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa araw na to. Thank you for your word, Lord God. Thank you for your presence. Thank you, Lord God, for your calling in our lives. We praise you, Lord God, and we love you. Come on, let's respond in worship. Let's worship the Lord. Where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I'll go where you where your spirit rests, that's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I'll put my faith in you. Oh, my faith in you, I won't fear. No, I won't fear. I'll put my faith in you. Oh, my faith in you, I won't fear. No, I won't fear, Lord. I put my faith in you. Oh, my faith in you, I won't fear. No, I won't fear. I put my faith in you. Oh, my faith in you, I won't fear. No, I won't fear. And I'll go where you lead, where your spirit rests. That's where I'll be. I will follow, I will obey. Anywhere you ask, anything you say, I'll go. Yes, Lord. Sinusurrender po namin sa inyo ang aming puso, buong buhay, buong isipan, Panginoon. Gawin po ninyo kaming banal mong tahanan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. O Diyos, hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal ay kon, o tanging ikaw, Jesus. Sa kalangitan, Ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, sa'yo ang lahat ng papuri. Sa'yo ang lahat ng pagsamba, Panginoon. Lord, inaalay namin ang aming mga buhay, Lord God. We commit to you that our lives is to glorify you, Lord. Our lives is to bring you praise. Our lives is to proclaim your word and your good news. We thank you so much, Lord. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, SOD. Praise the Lord. Ayan, sige, sabihin mo sa katabi mo, see you sa mission field. Ayan. Ayan, sige, you may all sit down.